tanong sa Biblia na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang masagot. Paano nagawa ng isang taong araw-araw na kasama si Jesus na siya rin mismo ang magkanulo sa kanya? Paano nagawang ipagpalit ni Judas Iscariote ang anak ng Diyos sa 30 pirasong pilak? Ito ba ay simpleng kasakiman o may mas malalim pang dahilan? Sa lahat ng 12 alagad ni Jesus, iisang pangalan na madalas iugnay sa pagtataksil, at iyon ay si Judas. Ngunit bago siya naging simbolo ng pagkakanulo, isa muna siyang tagasunod. Kasama siya sa bawat paglalakbay. Nasaksihan niya ang mga himala. Nakita niya kung paano magpagaling si Jesus. Narinig niya ang mga salita ng pag-asa. At tulad ng ibang alagad, tinawag din siya, pinili, pinagkatiwalaan. Kaya ang tanong, kung malapit siya kay Jesus, bakit niya ito nagawa? Habang lumilipas ang panahon, unti-unting may nabubuo sa puso ni Judas. Maaaring mga pagdududa, maaaring pagkadismaya, o marahil mga inaasahang hindi natupad. Maraming naniniwala noon na ang Mesiyas ay darating bilang makapangyarihang hari. Isang pinunong magpapalaya sa Israel mula sa pananakop. Isang leader na magtatatag ng kaharian sa lupa. Ngunit si Jesus ay ibang-iba. Hindi siya dumating para maghari sa paraang inaasahan ng marami. Hindi siya dumating na may espada. Hindi siya dumating upang magiganti. Bagkus, nangaral siya ng kapatawaran, kababaang loob, at pag-ibig. Posibleng dito nagsimulang mabigo si Judas. At dumating ang gabi kung kailan lumapit si Judas sa mga punong saserdote. Tahimik, lihim, mabigat. At doon isang kasunduan ang nabuo. 30 pirasong pilak. Hindi malaking halaga. Hindi sapat para baguhin ang buhay. Ngunit sapat upang maging kabayaran ng pagtataksi. Sa hardin ng Getsemani, dumating si Judas kasamang mga kawal. Tahimik ang gabi, ngunit mabigat ang tensyon. At bilang hudyat, lumapit siya kay Jesus at tinalikan siya. Isang halik na dapat sana'y tanda ng pagmamahal, ngunit naging tanda ng pagtataksi. At sa isang iglap, pinaresto si Jesus. Ngunit matapos ang lahat, hindi natagpuan ni Judas ang kapayapaan. Hindi siya nakadama ng tagumpay. Hindi siya nasiyahan sa pila. Sa halip, siya ay nilamon ng matinding pagsisisi. Ibinalik niya ang salapi, ngunit huli na ang lahat. Ang sugat ng kanyang ginawa ay hindi na mababawi. At dito natin marahil makikita ang pinakamalalim na aral. Ang pagtataksil ay hindi laging nagsisimula sa malaking kasalanan. Minsan nagsisimula ito sa maliliit na pagdududa, sa tahimik na pagkadismaya, sa unti-unting paglayo ng puso.